Sobrang sakit na halos umieko yung lakas ng iyak ko sa loob ng hospital. Na habang yakap ako ng asawa ko, parang nababaliw ako. Sobrang lakas ng hangin na para bang yumayakap sa akin. Way back 2017 nang nagkakilala kami ng asawa ko. Pinagpala ako sa asawa, masipag, mabait, maalaga at sobrang spoiled ako. 17 ako at siya naman ay 21 nang magkakilala kami. Madaming beses din kami nagtatago sa papa ko dahil sobrang higpit niya. At nung mag-legal age kami, never din naman kami nag-live-in. Hindi namin minadali dahil alam namin magiging batang ina or ama kami. Kaya't nag-enjoy lang kami sa buhay namin. Nung 2 taon na kami ay pinagchichismisan kami na baog daw ako. Dahil nga wala pa kaming baby ng asawa ko that time at hindi pa kami handa. Pero ang mga kapitbahay namin ay walang tigil sa pagkwento na kesyo baog yung asawa ko. Nasabi pa na may pikos ako. Sa totoo lang ay naiinggit ako dati lalo na sa mga kapatid ko na may mga anak na. Samantalang ako titang ina. May paiyak-iyak pa ako sa asawa ko na gusto ko na pero pag sinasabi niya na sure ka na ba, umuurong ako. At nung mag-5 taon na kami ay nag-decide na kaming magsama. Sobrang hirap pala ng buhay mag-asawa. Pero kahit na nag-a-adjust pa ako gumagaan pa rin naman. Dahil kung paano ako itrato ng papa ko na prinsesa mas doble pa ang asawa ko. At nung nagkaroon kami ng anak ay walang kasing saya. Naging mas doble yung pagmamahal sa akin ng asawa ko, pag-aalaga, pag-aasikaso. Na masasabi ko na uulit-ulitin kong magpabuntis kung ganitong lalaki yung mag-aalaga sa akin. 2021 ang pinanganak ko siya ng 2.4 kilos, maliit pero sobrang healthy. Ang pogi ng anak ko, singkit ang mata, matangos ang ilong, sobrang puti dahil mana sa papa niya. Walang paglagyan ng saya naming mag-asawa. Sobrang saya kasi iba pala ang anak kaysa sa pamangkin. Kasi alam mong sayo yon na habang dumadaan yung buwan mas naging masaya kami. Na lahat ng ginagawa ng anak ko, lagi kong pinipicturan at binivideo. Kada minuto, lagi kong hawak yung cellphone ko para picturan at videohan siya. Gusto naming mag-asawa na lagi kaming namamasyal kada day off. Sobrang bagal sa amin ng buwan at araw. Hanggang sa nag-first birthday siya. Kakaiba yung saya namin mag-asawa na makita mo yung anak mo na lumalaki at nasusubaybayan mo yung iniingatan mo. Na sa araw-araw na yun ay lagi mong binabanggit ang salitang mahal na mahal kita, anak. Sobrang mahal na mahal ka ni mama. Pero yung taong sinasabihan mo araw-araw ng mahal kita, anak, ikaw ang buhay ko mawawala na lang bigla. At napalitan ng anak, gumising ka na, umuwi na tayo. Sobrang bilis lang ng pangyayari. Nagkaroon siya ng diarrhea. At dahil Holy Week walang bukas sa pedya, kaya napilitan kaming dalhin sa ER na dapat sana check up lang pero tinusukan agad siya ng dextrose. Nagtanong ako sa nurse, wala bang ititake na gamot or kahit na iinumin para hindi mag-dehydrate? Pero ang sagot sa akin ng nurse ay wag na kasi may dextrose naman siya. Iyak siya ng iyak pero hindi siya pinadede. Umiiyak yung anak ko magdamag hanggang sa makalimang poops na siya. Nagtanong ulit ako sa nurse. Nurse, nakakalimang poops na siya. Pero ang sagot lang sa akin ng nurse okay lang yan, wala pa kasi si doc. Intayin mo na lang. Halos 20 hours kami nagantay ng doktor. At ang sabi sa amin ng doktor ay okay na si baby, ayusin nyo na lang yung bill. Pero hindi pa nakakalabas ang doktor inaatake na ng asma yung anak ko. At pagdating ng 1:30, kinumbulusyon. Yung asawa ko paalis-alis dahil sa gamot at pagkuha ng gamit namin sa bahay. Nasaksihan kong mag-isa yung paghihirap ng anak ko at wala akong katuwang. Wala akong kasama kaya kitang-kita kong lahat. Hanggang sobrang dami na ng kinabit na aparata sa kanya. Hindi ko na alam kung ano yung mga kinakabit dahil nalalabo na yung mata ko kakaiyak. Dahil nakita ko na may itim na yung kuko ng anak ko. At nung umaakyat na pataas yung pangingitim niya, kinukumuta na siya ng nurse. Kaya't nagtanong ako, okay lang ba yung anak ko? Sabi niya lang sa akin, magdasal tayo, mami. At habang pupunta kami sa 3rd floor, lahat ng staff ng hospital ay nakatingin sa amin. Ayokong mawala ng pag-asa pero yung tingin nila sa amin nakakaawa. Habang papalapit kami sa kwarto, sobrang lakas ng hangin na para bang yumayakap sa akin. At wala pa kaming 10 minutes sa admitting room, pinupush na sa dibdib yung anak ko. Sobrang sakit na halos umieko yung lakas ng iyak ko sa loob ng hospital. At ang gusto ng doktor ay tubuhan yung anak ko na 1 taon pa lang. Na habang yakap ako ng asawa ko, nababaliw ako. At sinabi sa akin ng doktor na wala na yung anak ko. Binuhat ko yung anak ko na wala ng buhay. Niyakap ko, tinalikan ko at sobrang sakit palang mawala ng anak. Dinama ko yung huling yakap at halik sa anak ko habang humahagulgol ako ng iyak. Habang sinasabi ko na, anak, gumising ka na mahal ka ni mama. Walang kasing sakit ang nangyaring yun sa amin. At ang masaya namin pagsasama ng asawa ko unti-unting naglaho. Yung pagkamasayahin ko sa pamilya na wala na lang. Hindi ko alam kung papaano babangon sa araw-araw. Halos ako yung kasama niya sa saya at lungkot, lagi akong nandyan. Pero hindi ako hinayaan ng anak ko na habang buhay na magluksa. Hindi ko alam na buntis na pala ako sa kapatid niya habang nasa burol niya. 1 buwan na pala yung tiyan ko noon. Samantalang wala naman akong daple sa pag-inom ng pills. At ang pagdating ng isang may buhay na binigyan kami ng pag-asa. Na ang mahirap lang
lang habang nagluluksa ako ay nasa tiyan ko siya. Namuntik na rin siyang mawala sa akin. Dahil yung pag-iyak-iyak ko may chance na umalis siya sa tiyan ko. Kaya't nagtry akong libangin yung sarili ko. Hanggang sa naipanganak ko na yung bunso ko at sobrang kamukha siya ng kuya niya. Pero naging girl version niya. Sobrang mahal na mahal namin ang asawa ko ang ikalawang anak namin. Mas dobleng pag-iingat at pag-aalaga lahat-lahat na nang dapat gawin. At sa pagdating ng bunso namin, nagkakulay yung malungkot na mundo namin. May time na napapagkwentuhan naming mag-asawa yung anak naming panganay. Mabigat pa rin, umiiyak pa rin kami mag-asawa at nagyayakapan na tinititigan na lang yung bunso namin. Na lagi naming sinasabi na buti dumating ka. Kasi kung hindi namin alam yung mangyayari sa buhay namin. 2 years na in heaven si kuya at 1 year old naman ang bunso ko. And if ever nandito siya, mag 4 years old na rin siya. At taon-taon pa rin naming sineselebrate ang birthday ng kuya namin. Na iniisip lang namin palagi na nandito lang siya sa amin, Mami Len. Sana'y mapili mo yung kwento ko. Letter sender, Strong Mommy. Grabe yung bigat, Mami. Ramdam ko yung kwento mo sobra. Walang masasakit sa isang ina na nawala ng anak. May umalis man at may dumating pero iba pa rin yung umalis. And thank God na napagtibayan yung mag-asawa. May napanood ako sa MMK. Estudyante pa ako nun eh. Sabi ni Miss Vilma Santos nun. Kasi namatay yung anak niyang si Maha Salvador. Dun sa kwento ha. I-search nyo na lang kasi hindi ko na alam yung title. Sabi niya, pag ang asawa daw namatay, ang tawag sa naiwan, byudo, byuda, balo. Ang anak pag namatayan ng magulang, ang tawag ulila. Pero ang ina or magulang pag namatayan ng anak, walang tawag doon. Wala kasing salita na magpapaliwanag sa nararamdaman ng ina na nawala ng anak. Walang sakit na magpapaliwanag ng pangungulila kasi hindi yun mabubura. At yung isang kasabihan pa na, the heaviest caskets are the smallest ones.